Bismillah. Okay. So, pagkatapos natin sa dalawang salaysay na 'yon, so ang makukuha natin na aral na tayo talaga tayo ng mga Muslim, dapat talaga maging seryoso tayo sa ating relihiyon. So, ano ibig sabihin na maging seryoso tayo sa ating relihiyon? Ibig sabihin, kung anong pinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gawin talaga natin. At kung anong pinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwasan talaga natin. At yung pinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga voluntarily, gawin din natin. Okay? At yung mga bagay na naging makruh, hindi ka magkasala pero hindi naman pero malapit sa pagkasala, iwasan natin. At kung maari, makarating pa tayo sa level ng zuhud, sa wara', kahit pa yung bagay na wala namang problema gawin mo, pero hindi naman kapakinabang sa iyo, kung mainam, iwasan din natin. Kasi kung ganun ang ating sitwasyon, makakapasok tayo sa the best na klase ng mga mananampalataya. Dahil ang mga mananampalataya ay tatlong uri. May mga mananampalataya na sila ay zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi, ibig sabihin, siya ay nilugi niya ang kanyang sarili. Bro, pwede may pause? Pause. Okay, so yung unang uri ng tao is yung zalimun li nafsi. Siya ay nilugi nila ang kanyang sarili. Kasi wala namang maglugi sa sarili maliban sa ikaw. Kahit sinabihin mo iba, babalik din sa iyo. Kahit i-blame mo sa iba, ikaw talaga ang first pinakaunang tao masisi. So may mga Muslim na zalimun li nafsi. Yun yung mga Muslim na naiiwan nila ang mga kautusan ng Allah at nagagawa nila ang mga pinagbawal ng Allah. So yun yung isang uri ng mga Muslim. Pangalawang uri ng mga Muslim, yung mga tao na ginawa nila lahat ng kautusan ng Allah na obligado at iniwasan nila ang lahat ng pinagbabawal ng Allah na obligado. Okay? Pero hindi na sila nagdagdag sa doon. Yung mga voluntarily, hinahayaan nila yung mga voluntarily. Okay? Pinufocus lang nila yung mga obligasyon. So ganun yung pangalawang uri ng tao. Yung tao doon sa kanila, muqtasid. Yung mga tao nagtitipid. Budget lang ang kanilang effort, kayamanan, oras para sa relihiyong para kay Allah. Budget lang sila, muqtasid. Nagtitipid lang sila. Okay? May mga tao naman na yusari'un al-khairat. Sila yung mga tao na nangungunahan. Silang tao nag-iisip, ano pang kabutihan na pili ko magawa? Nag-iisip, paano ko ma-develop yung kabutihan na ginagawa ko na? So, siyempre tayo ay nagsasala. Kasi sasabihin ng iba, siyempre lahat naman ng Muslim magsasala. Pero hindi, may mga Muslim, sinisikapan nila i-develop ang sala. I-develop ang sala ayon sa kaalaman sa Islam. I-develop mo yung iba ayon sa kaalaman sa Islam, wag na magdagdag ka ng version. Okay? I-develop mo ayon sa, ibig sabihin, habulin mo yung pinaka-maximum na pag-implemento sa kautusan na yun. So may mga ganun sa khairat. Pero tingnan mo ano ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na yusari'una bil khairat. Sa mga tao na masunurin ka talaga kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano sila dinescribe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sabi ng Allah, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na yung mga tao na talaga sumusunod sa kautusan ng Allah at dinadagdagan pa nila ng mga voluntary na mga ibada at iniiwasan pa nila ang kaya nila maiwasan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanilang description sila mga tao na kapag gumawa sila ng gawain nila, kabutihan, sila ay nagkaroon ng takot. So, parang meron bang mali sa aya, sa verses? Di ba supposed to be yung magkakaroon ng takot kapag siya ay gumagawa ng kanyang gawain, yung taong matipid o kaya ang taong zalimun ang taong nilugi niya kanyang sarili, di ba? Pero hindi. Ang Allah nag-describe na yung mga taong masunurin talaga kay Allah, the best para kay Allah, sila yung mga kapag gumawa sila ng ginagawa nila na kabutihan, siya ay nagkaroon ng takot. Wala din yung utuan na maataw. Kapag sila gumagawa ng takot, wa qulubuhum wajila. Ang puso nila ay nagkaroon ng takot. Bakit sila nagkaroon ng takot? Kasi gumawa sila ng kabutihan, pero baka hindi tinanggap. Gumawa sila ng kabutihan, pero baka kulang. Gumawa sila ng kabutihan, pero baka nahaluan.
gumawa sila ng kabutihan, natanggap man, at kumpleto man, at hindi naman nahaluan, pero ang reward mapupunta sa iba. So natakot sila sa 4 na bagay. Every time gumagawa sila ng bagay, natakot sila 4 na bagay. Isa, baka hindi natanggap. Pangalawa, baka may pagkakulang. Pangatlo, baka mix. Tama at mali. Di ba? Tama at mali. Mabuti at masama. At ang pangapat, nakaroon sila ng takot na yung 3 na yun, wala doon, pero mayroon naman pang-4. Ano pang-4? Ang reward ay mapupunta lang sa iba. So, ibig sabihin, panalo ka sa race, so happy ka sa dunya, panalo ka sa race. Alam ng tao na ikaw panalo sa race. Pero pagdating sa akhira, yung medalya doon ibibigay sa iba. Oh, so, kapag ganun sabi ng Allah, yung mga taong ganun ang kanilang pag-iisip, sila yung mga tao na the best para kay Allah. Sila talaga yung mga seryoso sa kautusan ng Allah, seryoso sa mga pinagbabawal ng Allah, at pinagsisikapan pa nila dagdagan ang mga paggawa ng voluntarily, at pinagsisikapan pa nila na iwasan ang mga makruh, o kahit pa hindi makruh, kahit pa mubah, pero hindi naman may malaking pakinabang, iniwasan din nila. Pero kahit man sila ay nagkaroon ng takot. So yun yung atin mga kunting paalala, kunti ba yun o half hour na? Mga paalala para tayo ay maging tagumpay sa panahon ng hisab. Parang hisab. So ngayon, ipapatuloy natin yung patungkol sa araw ng paghuhukom. So kasama sa hisab, yung iqtisas. Yung qasas o iqtisas. So ang qasas, ibig sabihin yung pagbigay ng karapatan ng partido na naapi. Yung pagbigay ng kanang karapatan. Kung sinong naapi, so yung pagbigay ng kanang karapatan, yun yung qasas o iqtisas. Iqtisas, ibig sabihin yung pagkuha ng karapatan. Iqtisas, yung kukunin mo yung karapatan mo sa taong nangapi sa'yo. So kasama yung hisab, yan natin binanggit last time, di ba? So yung hisab, sa hisab, example, tatanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ay, bakit ginawa mo ito kay fulano? Diba? Bakit ginawa mo ito kay fulano? Tapos, ang tao ay nakasirado na ang kanyang bibig. So dadalhin ngayon si fulano bilang saksi. Hanggang sa ibibigay ang karapatan ni fulano, ni tao. Hanggang sa mabigay ang karapatan ni tao. Kaya nga si Prophet sallallahu alaihi wasallam, nung buhay pa siya, sabi niya, man kanat lahu madlamatun li ahad min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm. So kaya sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, kung sino sa inyo na mayroong siyang naapi, mayroong siyang nakuha sa kahit sino man, mayroong siyang naapi o nakuha, kahit sa sino man na naapi, ibig sabihin nasira ang karangalan, nakuha, ibig sabihin nakuha ang gamit mula sa ibang tao, sabi niya, falyatahallal minhu al-yawm. Sabi niya, ngayon pa lang ay magpahalal na kayo, ibig sabihin free na kayo, magpaligtas na kayo doon. Okay? Magpaligtas na kayo doon qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Bago dumating yung araw na walang bayad. Sabi niya, kung sa literal, bago dumating yung panahon na wala nang halaga ang pera, ang currency, ang kayamanan. Kasi ang kayamanan ang ginagawa ng tao ngayon sa pagsulbad ng mga problema. Di ba? Nagkasala isang tao, sige, bayaran lang kita. Pinatay ang anak ni tao, bayaran na lang kita. Pero darating ang panahon na kahit yung kayamanan na ginagamit ng tao sa pagpalusot sa kanilang pag-aapi, darating ang panahon na hindi na yun, wala nang epekto. Wala nang pakinabang. In kana lahu amalun salih. So, ang problema, kung wala ka naman, mabibigay sa araw ng paghukom. So, in kana lahu amalun salih, ukhidha minhu. So, kung mayroon kang nagawang kabutihan, yung reward na nagawa mo ng kabutihan, ibibigay sa kanya. Yun ang sinabi kanina. Yung reward na ibibigay lang sa iba. So, para malaman natin, yung ating mga ginagawa ng ibada, okay, yun ay kupon lamang. Kupon lamang. Ang bangko mo, zero pa. Pagdating mo sa araw ng paghuhukom, ibibigay mo lang yung kupon. Bago mo pa
makuha yung credits laman ng iyong bangko. Okay? Oh, so, mga kupol ng ating mga ibada. So pagdating sa araw paghuhukom, sabihin ng Allah, for example lang ha, na ito na ang iyong reward. Ibig sabihin, ibinigay ng Allah ang iyong karapatan. Sinamba mo ako, nang-ayuno ka ng 30 days, pinaganda mo, bla bla bla. So ito ang reward para ipapakita sa iyo. Pero, pag baba pa lang sa iyong account, pupunta sa iba. Di ba ganun yung kapag mayroon kang installment? Di ba? Pupunta sa iba. Ganun din. So, ang alam naging patas, hindi. Patas. So ganyan pa sana binigay talaga. Pero tandaan ninyo, mayroon naman mga kasalanan na binubura nila ang kabutihan. Yung mas delikado. May mga kasalanan na nadadamay. May mga kasalanan na nandadamay. Yun yung, alam niyo, may mga kasalanan na kapag nagawa mo, magkakaroon ka lang ng kasalanan. May mga masamang gawain na kapag nagawa mo, magkakaroon ka ng kasalanan. Pero may mga masamang gawain na kapag nagawa mo, idadamay niya yung iba mong mabuting gawain. So yung mas delikado. Kasi yun, kahit reward, wala kang matatanggap. Mas delikado pa yun. Okay? Kaya mahirap yung tao na pinaghaluan niya ang gawain niya na mabuti at masama. Sabi niya, sige lang, pwede naman, lahat naman ng tao pwede magkasala. Kaya mag-iiwan ako ng 20% na kasalanan. At mag-enjoy kunti sa dunya. Hindi niya alam yung kanyang 20% na kasalanan, kahit pa 1% doon, pwede niya burahin yung kanyang mabuting gawain. Kung saan magkiklaim siya, wala. Kasi bakit? Sisihin mo yung masama mo na nagawa. Yun sisihin mo. Yun yung sisihin mo. Ganun. So kaya sa isang hadith, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, atadruna man muflis? Sabi ng propeta sa mga sahaba, alam ba niyo kung sinong bankrupt? So sabi ng mga sahaba, ang bankrupt, man la dirham lahu wala mata. Yung taong wala siyang kayamanan or wala siyang mga kagamitan, basic kagamitan. Siya yung bankrupt, di ba? Which is yun yung pag-definition, pagkaintindi ng mga tao sa salitang bankrupt. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salati wa siyami wa zakah wa ya'ti qashatama hada wa qadhaf hada. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang bankrupt sa aking umma. So hindi naman niya sinasabi na mali ang sahaba. Bagkus sa pamamaraan ng propeta, pamamaraan ng da'wa na pinapakita natin sa mga tao yung mas importante. Okay? Tama naman ang bankrupt ang walang kayamanan. Pero mas mataas na level ng kahulugan ng bankrupt, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung mula sa aking umma na sila ay darating sa araw, wala sa umma, ibig sabihin Muslim. Sila ay mga Muslim at sila ay darating sa araw paghuhukom, sila ay nakagawa ng sala, siyam, zakah. So meron silang ipipresent na sala, siyam, zakah. Meron silang mga voucher. Okay? Ngunit kasama sa kanilang sala, siyam, zakah, sila ay meron din bit na o dala na shatum, qadhf, wa aklu mal, wa safku dam, wa darb. Sila ay may dalang meron din silang record na may mga tao silang minura, may mga tao silang qadhf. Qadhf ibig sabihin yung inaakusa mo tapos mali yung accusation mo. Yun yung qadhf. At naging mas malaki yung hatol ng qadhf, halos dapat kapaluin kung ang sinasiraan mo na tao yung kilalang matuwid. Kilalang matuwid, lalo na sa mga babae. Wa aklu malu hada, yung pagkain ng kayamanan ng iba. Safku dam, o kaya meron siyang pinabuhusan dugo o pinatay. Wa darbu hada, at meron siyang pinasaktan na physically. So, kung mayroon kang dalang kabutihan, mayroon kang dalang kasamaan, anong mangyari? Fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati. So lahat ng mga tao na meron siyang mga record sa kanila ng pagkakamali, so doon sa kanila ipamigay yung reward. Pero yung kanyang buting gawain nandoon, pero yung reward doon ipamigay. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alayhi. So kung bawat tanong sa kanya, sa kanyang mga gawain, binibigyan reward hanggang naubos ang kanyang pundo ng reward. So kung maubos ng kanyang pundo ng reward, okay min khatayahum faturihat alayhi. So kukunin na lang yung reward na, hindi reward, yung ibibigay na masamang credits, negative na credits sa iba, doon na lang sa kanya. Di ba ang reward plus, di ba? Plus 5,000, plus 10,000, rebel ang reward sa iyo. Yung iba, dahil gumawa ng kasalanan,
minus 5,000. Yung minus niyo doon na sa tao na iyon na nauubos ng kanyang positive credit. So ang mangyari, yung mga negative credit sa iba, doon na mapupunta sa kanya. At dahil doon, tandaan niyo ha, may dala siyang sala. Di ba ang sala, kapag pasado yung sala, paraiso ka na? O, pasado yung sala, pero wala namang reward. Oh, so, may sala siya, may siyam siya, may zakah siya. Pero, dahil sa natambakan siya ng kasalanan, paglagay sa timbangan, naging mas mabigat yung timbangan sa kasalanan. So, ano nangyari? Natapon siya sa impyerno. Sa sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, ikhtisas, another nakakatakot na part ng hisab. Kaya nga mas mainam talaga na makapunta tayo sa 70,000. Sa 70,000 na tao. Actually, yung 70,000 na tao, kailangan yun i-clarify. Kasi ang sinabi ng Sallam is 70,000 katao na makakapasok sa paraiso. Sa kabilang hadis, sabi ng Prophet Sallam na bawat isa sa kanila may kasamang 1,000. So, ibig sabihin, 70,000 7,000 na tao, bawat isa, dagdagan mo ng 1,000, so magiging 7 million. So, ganun pala yung bilang ng mga kapasok na hindi na sila dadaan ng hisab. Dahil sa malaking syafa'a. At mayroong mga requirements paano ka makapasok doon. Okay? At bilang kumbaga good vibes, bilang mabigyan ka ng kumbaga mabuting pag-iisip kasi mayroong qualification. Ang qualification doon medyo mahirap. Pero kung mayroong violate na doon qualification, tandaan mo kung magbago ka, pwede ka rin makapasok naman ulit doon. And then kaya example, mayroong doon qualification na dapat hindi ka magparokya sa iba. May nandoon, hindi ka magparokya sa iba. Pero ang gawin mo na lang is, tigilan mo na lang pagparokya sa iba at magrokya ka na sa iyong sarili. Para makakapasok ka pa rin doon, inshallah. Ganun. Kahit hindi naman tayo doon, yung sinabi natin na at least, yung haharap kay Allah, pero banahon ni tagumpay rin. Haharap kay Allah, pero first session lang. Second session, alhamdulillah, haharap pa rin, pero good news na ang bibigay sa atin. So kahit saan naman ang good news, gusto natin yun, di ba? Saan ilagay tayo doon? At ang ikhtisas, ang paghihiling ng karapatan ng isa ay hindi lamang sa mga tao, sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama sa nabanggit ay ang mga hayop. Kahit ang mga hayop, kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idhal wuhushu hushirat. Binanggit natin na kahit pa ang mga hayop sila ay binubuhay muli. Bakit sila binubuhay muli? So lahat ng gawain ng Allah may hikmah, may wisdom, di ba? Binuhay sila muli. Bakit? Dahil may ikhtisas. Pero hindi dahil may paraiso o impyerno sa kanila. Baka isipin ng tao ng kawawa naman ang pusa ko. Makapasok ko sa impyerno ng tao, si pusa makapasok sa impyerno. Makapasok ko sa paraiso ng tao, si pusa makapasok ng paraiso ng hayop. Di ba? Hindi, ang mga hayop ay wala na silang impyerno at saka paraiso. So, because binubuhay lang sila muli para sa kasas. Bilang pagpakita ng o kaya pag-implementa ng Allah ng kanyang pagiging ganap, wagas na patas. Ganap, wagas na patas. Kaya kahit mga hayop, so yung dalawang kambing na nag-aaway, so ibibigay ng Allah ang karapatan nila. At sa isang hadith, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa hatta lidharrati min adh-dharra. Kahit pa mula sa isang atom patungo sa isang atom. Ang dalawang atom, pero sabi ni Ibn Kathir, ang tinutukoy daw na atom diyan, yung atom dito sa Tagalog minsan sinasabi alikabok. Alikabok. Sabi ni Ibn Kathir, ang alikabok daw doon ay ang langgam, di ba? Yung tawag sa inyo langgam, ant, di ba? Langgam. Kahit pa langgam to langgam, kukunin yung karapatan. Kasi dahil actually ang mga langgam, di ba nag-aawayan sila? Sila nga ang maraming gira, war, di ba? Di ba? Ant wars, di ba? Oh. Kung gusto mo mag-create ng gira, magtapong ka na ng pagkain. Oh, sa isa tapos kunin mo naman, dalhin mo naman sa isa, magtagpuan sila, 'yun. Pagdating sa araw maghukom, mayroong milyon-milyon na hihingi ng
karapatan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Oh. Yeah. Oh. So, yun. So, yun yung ano. So, yun yung kasas. At mayroong pangatlong kasas, binanggit nyo yung kasas sa mga tao, kasas sa mga hayop, at mayroong pangatlong kasas, ito ay hindi ko i-explain ngayon dahil hindi siya sa sitwasyon, hindi siya sa stage na ito. Dito pa tayo sa stage ng hisab, di ba? Pag scrutiny ng Allah subhanahu wa ta'ala. May kasas na ito ay hindi alam ng marami. Okay? May pag-imbestiga na hindi alam ng marami. Ano lang kasas ng kasas? Ano ba? Yung pag-ayos. Kasas. Kasama sa meaning ng kasas, yung pag-ayos. Okay? So, yung pag-ayos na para lamang sa mananampalataya. Pag-aayos na para lamang sa mananampalataya. So, ang mga mananampalataya na naging tagumpay sa pag-evaluate, later on, meron din silang kasas. Which is explain natin later on dahil ito ay sitwasyon ng mga mananampalataya. Magsisimula muna tayo sa sitwasyon ng mga hindi mananampalataya. So ngayon, yung last na i-discuss natin, medyo rin mahaba, okay? Last i-discuss natin is yung sitwasyon muna ng kufar after ng hisab. After ng hisab, sitwasyon ng kufar. So after ng hisab, after ng mizan, after ng qisas, yung mizan timbangan, ang kufar ay saan na pupunta? Saan na pupunta? Ang mga hindi mananampalataya kay Allah, o kaya ang mga nalugi, saan sila pupunta? Sa impyerno. So pag itaping natin muna yung kufar, tapos next inshallah itaping natin yung sa mga mananampalataya. Okay? Okay. So ang next na natin title is kullu ummatin tatba'ul ilah alladhi kanat ta'buduh. Okay? Kullu umma tatba'ul ilah alladhi kanat ta'buduh. So pagkatapos natin sa hisab, okay? Bawat umma, bawat nation, okay? Ibig sabihin ng bawat umma, ibig sabihin umma ni Nabi Adam alayhis salam, umma ni Nuh, umma ni Isa, hanggang sa umma ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So bawat umma ay susunod sa kanilang bawat umma ay magiging ilalagay sila sa grupo. Bawat tao magiging kasama niya ang kanyang umma. At sa loob ng kanyang umma, magiging kasama niya ang mga taong kapariho niya sa gawain. Kapariho niya sa gawain. So, ang pinag-usapan natin ang mga makasalanan, di ba? Ang mga hindi mananampalataya. So, yung mga hindi mananampalataya, siyempre, meron silang highlight na kasalanan. Yung highlight nila kasalanan, kung sinong mga kapariho nila, doon sila kasama ng grupo. Okay? At on the same time, kung sino ang sinasamba nila, susunurin nila. Kung sino ang sinasamba nila, ay susunurin nila. Paano? Allahu alam. Basta kung sino sinasamba nila, ay susunurin nila sa oras na iyon. At kasama nila ang grupo nila, at nasa loob sila ng kanilang ummah. Okay? So, ang sa isang hadith, sabi ng Prophet sallam, "Idza kana yawmul qiyamah adana muadhdhinun liyatba' kullu ummatin ma kanat ta'bud." So merong mananawagan na bawat umma, bawat grupo, sumunod kayo sa kung sino man ang sinasamba ninyo. Fala yabqa ahadun kana ya'budu ghayra Allah subhanahu min asnam wal ansab illa tasaqatu fin nar. So lahat ng mga tao na sumasamba ng kahit ano-ano man, ribulto, bagay, kahit ano-ano sinasamba nila, ay madidiretso sa impyerno. Ibig sabihin, makakadaan na diretso. Maliban lamang maliban lamang is yung mga sumasamba kay Allah na mga matuwid at mga makasalanan at mga ahlul kitab. Yung mga sumasamba kay Allah pero naligaw. Ahlul kitab, consider sila na sumasamba kay Allah pero naligaw. So yung maiwan sila, sumasamba kay Allah, yung mga sumasamba talaga kay Allah na matuwid at saka makasalanan, number 1. Number 2, yung mga sumasamba kay Allah pero naligaw, which is ang Hudyo at ang Kristiyano. So ang Hudyo, sila ay tatanungin, sino ang sinasamba niyo? So, ang sasabihin ng Hudyo, kami ay sinamba namin si Uzair. Uzair ni anak ni Allah. Uzair ni anak ni Allah. So, sasabihin sa kanila, kadhibtum mattakhadallahu min sahabatin wala walad.
Sasabihin sa kanila ng mga anghel ay, kayo ay nagsinungaling dahil, kumbaga ang sinabi niyo hindi totoo dahil ang Allah ay hindi nagkakaroon ng anak. Allah hindi nakakaroon ng anak, hindi nakakaroon ng kasama, asawa. Okay? Okay. So sasabihin ng tanong sa kanila, so ano ang hinihingi niyo? Anong gusto niyo hingin? So sasabihin nila, Atishna ya Rabbana fasqina. So sasabihin nila, O Panginoon namin, kami ay nauhaw. Kaya bigyan mo kami ng mainom. So sasabihin ng nanawagan ng bakit hindi na lang kayo doon pumasok? Bakit hindi lang kayo doon pumasok? So ipapasok din sila sa impyerno, yung mga Hudyo. At ganoon din ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay tatanungin, sino ang sinamba niyo? Sasabihin nila, ang sinamba namin, Al-Masih ibn Allah. Ang Masih na anak ni Allah. So sabihin sila na, kadibtum, mali yung sinabi niyo. Kasinungaling sinabi niyo, dahil ang Allah ay hindi nagkaroon ng kasama or anak. Okay? So ganoon din. Ano ang hinihingi niyo? Sabihin nila gusto namin uminom. Dahil yung ng panahon ay mainit, di ba? Dahil malapit ang araw, di ba? At sila din ay itatapon sa impyerno. Okay? Hindi lang sila sinama sa yung mga nauna. Medyo sila binigyan pa ng investigasyon. Para lang ipapakita sa kanila na yung sinasamba niyo ay totoong mali. Mali talaga yun. Mali talaga yun at walang koneksyon yun sa amin. Kung gusto mo i-connect si Uzair dahil anak ni Allah para ikaw maging tagumpay, o gusto mo i-connect si Al-Masih dahil anak ni Allah para ikaw maging tagumpay, hindi. Dahil invalid yun. Dahil walang anak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus dapat, supposed to be, nag-direct kayo sa Panginoon, hindi sa anak. Okay? Hindi si Uzair o hindi kay Masih. So yun yung isa pangyari after ng hisab. Okay? Bawat grupo, bawat tao ay sasama sa kanyang ummah. Sasama sa kanyang mga katulad ng gawain. So ngayon, yung sinabi natin ng pagtapon sa impyerno o pagpasok sa impyerno, pinadali lang natin, di ba? So ngayon, sabihin natin in detail kung paano ang mga kufar ay makakapasok sa impyerno. So, ang word na pagtapon, ginagamit ng mga lecturer, di ba? Pagtapon sa impyerno. Bakit sinabi na pagtapon sa impyerno? Bakit yun ang term? Di ba ang pagtapon? Kumbaga, papunta sa baba. Pag sinabi mong tapon, papunta sa baba. So, ibig sabihin, ang impyerno pala ay nasa baba. Di ba? Yan rin yun. Malaman nyo na ang mga scholar, kapag nagsalita sila, insakto yun. Okay? So, pagtapon, ibig sabihin, ang impyerno pala ay papunta sa baba. Kaya nga, ang impyerno ay nasa ilalim ng sirat. Di ba? Sirat. Ang sirat, explain natin next time, kaya hindi ko bibigay ang description ng sirat kasi wala na akong ma-explain next time. So, ang impyerno ay nasa ilalim ng sirat. So, ang impyerno pala ay sa baba at pababa. Sa baba at pababa. Ngayon so ang impyerno pala ay darakat. So ang word na darakat, ibig sabihin levels. Ang paraiso naman darajat, ibig sabihin levels. Pero ang pagkaiba ng darajat sa darakat, ang darajat pataas, ang darakat pababa. So ang impyerno ay levels pababa. So ibig sabihin 7 floors pero pababa. 7 floors pababa. At the more na pumupunta ka sa baba, the more na mas mahirap. The more na mas makasalanan ang mga tao. The more na mas matindi ang parusa dahil deserve nila, dahil sila ay mas malaki ang kasalanan. So ngayon, may magtatanong, so saan ang pintuan? Saan ang pintuan? So bawat layer, mayroon siyang pintuan. Bawat layer, mayroon siyang pintuan at makakapasok siya sa kanyang pintuan. Okay? Okay, so hindi naman tayo pwede magbigay ng insaktong description, di ba? Basta importante, bawat layer mayroon siyang pintuan na hindi makakapasok doon ang tao maliban lamang sa daraan sa pintuan dahil mayroong mga gwardya ang pintuan. Okay? So ngayon, paano sila makapasok sa impyerno? Number 1, ang kanilang description ay jamaat. So ang mga tao papasok sa impyerno na sila ay nasa grupo-grupo. So ngayon sabihin mo, kung nasa grupo sila, ibig sabihin advantage. Dahil mayroong magsasabi ng, bro, wag ka mag-alala bro, dahil kasama tayo. Kahit sa impyerno, magkasama tayo. Kung paano kita pinapasaya, kung paano tinatanggal yung lungkot mo sa impyerno, sa mundo,
ganun din gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Kung bahala na mahirap sitwasyon, basta magkasama tayo. Di ba? Maaari pa mag-asawa sila. Okay? Basta magkasama tayo. Pero hindi. Kasi ang grupo-grupo na yun, ang kasama mo sa grupo, ayaw masyado sa iyo. Kasi ang sabihin niya? Ang sabihin niya, ikaw kasi, kung hindi sa iyo. So ang salitang pray, ang salitang close friend, ang salitang mag-asawa, wala na yun. Because kung ano pang relasyon niyo, yun pa yung kinakagagalit niya. Kung hindi, ikaw sana ang naasawa ko. Okay? Kung hindi, ikaw sana ang nakaibigan ko. Sinayang ko buong panahon ko, buong oras ko sa iyo. Sinayang kong tiwala ko sa iyo. Di ba? Oh. So, yun. Sinayang kong tiwala ko sa iyo dahil matalino ka. Pero, so yun doon. So, yung grupo na yun, tandaan nyo na ang i-explain ko lang sa inyo, ang sa labas ng impyerno. Pero makikita mo na sa labas ng impyerno, actually, doon pa lang sa pagbuhay, nagsimula na ang punishment. Kaya nga sinabi na sa libingan pa lang, matakot ka na. Kasi sa libingan pa lang, nagsimula ng punishment. Di ba? So ito ngayon, lahat ito ay mga punishment na hindi pa nakapasok sa impyerno. So grupo-grupo. Okay? Ang mga tao, ang mga makasalanan ay sila ay grupo. At ang grupo na yan, ang mangyayaring discussion dyan ay pagmumura lang. Ang pagmumura at pagsisisi sa bawat isa. Pagmumura at pagsisisi sa bawat isa. Okay? Pagmumura at pagsisisi sa bawat isa. Okay. Mamaya, magbibigay tayong explanation bakit ito na mga pangyayari ay validate. Kung bakit ang mga makasalanan ay bakit sila ay dadaan ng ganitong sitwasyon. Bakit yun yung tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala para hindi natin maisip ang Allah na masama. So explain natin muna ito at mamaya ipakita natin yung wisdom. Okay? So pangalawa ay yusaquna bi'unf. Sila ay dadalhin patungo sa pintuan na unf. Alam niyo unf? Unf ibig sabihin brutal. Assault, brutal. So, violence. So, brutal sila dadalhin sa impyerno. Hindi yun kumbaga, sige, magpila mo diha, sige. Hindi ganoon. Hindi ganoon yun. Because nakita mo yung ginagawa minsan sa mga mga preso na tinutulak lang ng pulis. Di ba yung kahit lang linya ba? Tulak. Tumayo ka na mayos. Huwag ka magsalita. Ganon. So yun yung gagawin sa kanila. Okay, kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّةً. Sila ay tutulakin talaga. Sisipahin talaga sila. Hanggang sa makapasok sa impyerno, sisipahin. So kung nahulog na, sisipahin pa rin. Tatapunin. Ganon gagawin sa kanila. Okay? So yung tinatawag na brutal ang pagpasok nila. Okay? So, pangatlo, utash, dima. Sila ay uhaw na uhaw. Uhaw na uhaw. Sobra ang uhaw nila. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ang Allah, papasukin namin ang mga mujrim, kriminal. Kriminal sa kapakanan ng Allah. Ang mga kriminal sa kapakanan ni Allah, sila ay papasukin sa impyerno na wirda. Na sila ay sobra ang uhaw. Okay? At on the same time, sila ay makakapasok sa impyerno na sila ay summun, bukmun, umyun. Summun, bukmun, umyun. Summun, hindi nakakarinig. Bukmun, hindi nakakita. At bukmun, hindi nakapagsalita. At umyun, hindi nakakita. So, hindi nakarinig, hindi nakapagsalita, at hindi nakakita. Okay? Habang sila ay papunta sa pintuan. So ngayon, bakit sila ay ganung sitwasyon? So may tatlong opinion ng scholar. Isa na opinion, sinalaysay ni Imam Qurtubi kay Ibn Abbas at kay Hasan radhiyallahu anhuma, kay Ibn Abbas kay Al-Hasan radhiyallahu anhuma na okay, na ang ibig sabihin diyan ay ginawa siya ng ganun para mas grabe pa ang punishment sa kanila. Mas madagdagan pa ang punishment para sa kanila. Kumbaga, hindi talaga bibigyan sila ng kahit, kumbaga, lahat talaga ng aspeto na pwede mapunish, maparusahan ang isang disbeliever, talaga ibibigay talaga doon na panahon. Na
sabi dito na yun ay hindi literal. Bagkus sila ay maging buta, hindi makakita, sila ay maging bulag, hindi makakita sa anuman na ikakasaya nila. Okay, so hindi daw literal. At sabi doon na hindi sila makapagsalita, ibig sabihin hindi sila makapagbigay ng alibay. Kasi minsan kapag nagbigay ka ng alibay, doon pa lang nagkakaroon ka ng kunting pagkakuntinto, di ba? Kunting kaluwagan, pagbigay ng alibay. Pero hindi sila makapagbigay ng alibay. Okay? At yung, okay. Umyun, bukmon, at hindi sila makarinig, ibig sabihin, hindi sila makarinig na anuman na makakatulong sa kanila. So yun yung sinabi doon. Okay? Sa pangalawang opinion, hindi. Yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ummin wa bukman wa summan ma'wahum jahannam, sabi ng mga eskola natin, yun ay literal. Okay? Ibig sabihin, which is gagawin talaga yun ng Allah para sila ay mas madagdagan ng parusa. So imagine mo, habang binubrutal ang tao, siya ay nakikita, hindi nakapagsalita, at hindi nakarinig. Habang binubrutal. So ano mangyari doon? Di ba? Mas grabe pa na parusa. Di ba? Mas grabe na parusa. Okay? At ang iba naman, pinagsama nila. Pinagsama nila na sa ganung sitwasyon, tama, literal. Then later on, ibabalik sa kanila yung kanilang paningin, pandinig at pangsalita doon sa loob ng impyerno. Pero doon na mangyari yung hindi nila makikita ang ikakasaya nila at wala silang maririnig ng ikakabuti sa kanila at wala silang masasabi na alibay. So pinagsama yung dalawang opinion ng mga scholars. Okay. Kasama din sa mangyari sa kafir, papunta sa pintuan ng impyerno ay siya ay maglalakad gamit ang kanyang muka. So actually, doon pa lang sa mahsyar, doon pa lang sa pagbangon ng tao, may mga taong lalakad sa kanilang mukha. So may mga sahaba na na hindi nila naintindihan paano ang kafir maglalakad sa kanyang mukha. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa alladhi yamshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshihi ala wajhi yawm qiyamah." Hindi ba kaya ng nagbigay sa kanya ng pahintulot o nagbigay sa kanya ng kakayahan na siya ay maglalakad sa kanyang paa? Kaya din niya palakarin ang tao gamit ng kanyang mukha. Kasi actually, tayo ay lumalakad sa ating paa dahil sa kapahintulutan ng Allah. Hindi dahil sinabi ng science. Di ba? Ang mali sa atin ngayon, lahat ng bagay ay nagbibigay ng science. Di ba? So, almost scientifically proven, pero ang scientifically proven, pinuprove niya ang kakayahan ni Allah. Hindi niyo? It is scientifically proven. Ang problema, ginagawa ng scientist, scientifically proven na yan ang kakayahan ng iyong katawan. Hindi scientifically proven kakayahan ng iyong katawan. Kaya may mga tao na may mga paa hindi naglalakad. At may mga tao na walang finding pero hindi nakakapaglakad. Samantala walang finding. Sabi ng iba kasi siyempre may sakit. Okay, yung mga walang finding, ano man sabi doon? So ibig sabihin doon is, lahat ng scientific proven yun ay scientific proven ng Allah ay nagbibigay ng kakayahan na ito. So, sa pagdating na araw na yun, ang Allah ay papalakarin ng iba sa mukha or in specific sa noo. Okay? Sa nasiya, sa noo. Bakit sa noo? Bakit sa mukha? Maari yun. Hindi ko nabasa. Pero maari yun. Okay. Masyaallah, masyado ka nang matalino. Maari yun. Iwan ko, maari yun. Pero yung kung mabasa mo yung nasiyatun kadibatun khati'a, so sa tafsir, so dahil doon iniinsulto yung tao. Dahil sa tao, ito yung iniingatan niya. Kaya nga sa mga Muslim, hindi mo kahit ang isang kriminal na Muslim, ikaw ay din isang Muslim na pulis, hindi mo pinipaluin ang kanyang mukha. Dahil ang mukha ay pinaka marangal na parte ng tao, especially ang kanyang noo. So sila ay ipapalakarin sa kanilang mukha, ibig sabihin sa kanyang noo. So sa noo sila papalakarin bilang insulto. Yung sabi ng Allah na, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sila ay papasukin sa impyerno na sila ay binababa ng insulto. Hindi binibigyan ng kahit kunting karangalan na maging proud siya sa kanyang sarili. Wala. Okay? At sila ay habang pinapapunta sa impyerno ay yudrabuna bisiyat. Sila ay
nilalatigo. Sila ay nilalatigo. Imagine mo, nilalatigo. So, hindi lang salita. Oy, diretso, hindi lang salita. Pagkus ay sila ay ginagamitan ng latigo. Okay? At ta'dibul jasadi, sila ay doon pa lang ginagamitan ng physical. So, pagsamahin natin yung brutal sa physical. So, brutal na physical, okay? At saka, actually, may isa na naman dito, yung brutal din na salita. Okay? Brutal din na salita. Okay? So, siguro hindi ko na ito mabasahin lahat. Kasi doon pa lang, parang sapat na yun, di ba? Torture na yun. Doon pa lang. So, of course, kasama sa torture na ginagamit ngayon, yung psychological, di ba? So kasama din doon gagamitin yung torture na psychological. Sila ay sasabihan ng mga salita na lalong nagbibigay sa kanila ng negativity. For example, sasabihan sila na ikaw kasi matigas ang ulo mo. Ikaw kasi how many times ka binigyan ng paalala. So doon sasabihin sila na anghel ganoon. Ikaw kasi tingnan mo ngayon papunta ka na sa impyerno. Tingnan mo ngayon doon. So ganoon, mas dinadagdagan ang kanilang pagsisisi, depression. So ginagamitan din sila ng psychological. Okay? Na halos sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. So ang mga tao na pupunta sa impyerno, malayo pa lang sila ay makakarinig na ng taghayyudan wa zafira. Yung zafir normal lang kung matanggap ng tao na ang impyerno may busis. So ang zafir, yun yung tunog ng impyerno. Siyempre yung apoy na lumalaga, di ba? May tunog yun, di ba? Pero hindi lang ang zafir ang marinig ng mga makapunta sa impyerno, pagkos marinig din nila ang tagayud. Ang tagayud yung sobrang pagkainis. Di ba yung sobrang pagkainis nasa loob lang? Pero yung sobrang pagkainis ng impyerno sa pagharap sa kanila, o kaya pagpalapit nila sa impyerno, yun magkakaroon ng boses na maririnig nila. Na halos mangyayari sa mga kufar, mangyayari sa mga makapunta sa impyerno na maririnig nila ang kanilang sariling puso. Heartbeat. Okay? Sariling heartbeat nila ay maririnig nila. Okay? So doon sasabihin ng mga tao, idh wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sasabihin nila, sana kami ay makakabalik sa mundo, at hindi na kami magsisinungaling. Ibig sabihin, hindi na namin ibaliwala o hindi paniwalaan o hindi isagawa ang mga palatandaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala, mga kautusan ng Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nakuna minal mu'minin, at kami ay maging kasama sa mga mananampalataya. Pero sa doon, wala na silang mafar, wala na silang pamaraan para maka-escape, escape. Wala na silang exit, wala na silang escape. Okay, sabi ng Allah, okay. Kaya sabi ng Allah, walam yajidu anha masrifa. Wala silang makikita ng anuman ng pamaraan na sila ay magiging ligtas doon. Okay? So doon, sila ay uutusan na pumasok na kayo sa impyerno. Pero siyempre, hindi lang utos. Sasabihin siya, pumasok ko sa impyerno, pero sisipain siya pupunta sa impyerno. Siya ay tutulakin. Kaya sabi ng Allah, da'a. Okay? Sila ay tutulakin pupunta doon sa impyerno. Okay? So, ngayon, sa dami ng mga nasabi natin doon, baka yung maisip ng tao na, bakit ganun yung description, yung pangyayari sa isang mananampalataya disbeliever. Okay? So, number one, ito ay sinasabi natin dahil ito naman ang sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? So, Allah Subhanahu wa ta'ala, para sa Kanya, sinabi talaga niya kung anong mangyari. Ito ang sinabi ng Allah. At yun talaga ang nakalagay sa Quran. At ang taong nagbabasa ng Quran at nag-aaral, yun talaga ang sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala na kalagayan ng disbeliever. At ang pagkasabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala ganun ay upang tayo ay magkaroon ng paalala. Okay? Para din natin na hindi talaga biro. Mahirap talaga yung mahirap talaga. Hindi naman sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala yun para isipin mo na kasama ka doon. Di ba? Diba, sabi nila kung hindi ka guilty, walang problema sa iyo, di ba? So bagkus
Kaya nga ang tawag sa mga talata na ganito, ayatul wa'id. Mga talata na wa'id. Kumbaga, ito ay pinapromise ng Allah sa mga deserve nito. Sa mga hindi deserve, hindi naman sila kasama. So ngayon, yung mga taong ngayon, para maintindihan niyo kung bakit ito na ginagawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay validate, isipan lang ninyo. Magtingin kayo sa paligid ninyo. Makikita ninyo na may mga tao na sobra talaga ang ginagawa nila. Tama mali? Di ba? May mga tao na sobra talaga ang ginagawa nila. 10 taon, 20 taon, 30 taon. Kinukurap ang buong bansa. Kinukurap ang buong kampanya. Kinukurap ang, di ba? Kinukurap ang buong business. For how many years? Tapos nakaligtas. At masarap ang kanyang buhay. Ano ang deserve niya? Kung ikaw pa lang ang pa-decide din, baka mas iba pang yung description. At baka hindi mo pa idadaan sa prosesa. Nakita mo ang mga tao kapag nabigyan sila ng chance para makapagganti, para makuha lang nilang karapatan. Kapag nabigyan tao ng chance, kahit makita mo yung taong nanalo sa court, panalo siya sa court. Pero kahit panalo na siya, kahit pinagbigyan na siya ng judge, kahit dinaan sa preso, pupunta pa rin siya sa kalaban niya at susuntukin pa niya. Di ba? So, kapag ang taong binigyan talaga ng chance para ayusin ang mali, sobrang at hindi idaraan sa process at kaya dumaan sa process, paghalo. Pero ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganaan niya ng magandang process. Di ba? Na hindi ka tatanungin at hindi ka paparusahin, mali malamang sa deserve mo. So, ini sinabi, mali malamang sa ginawa mo. Bakit? Kasi maaaring meron kang ginawa na unintentionally. So, bakit deserve mo? So, kaya gumagamit tayo ng term na deserve mo. Bakit? Kasi deserve nila. So, kapag tumingin ka sa paligid mo, example ngayon, tumingin ka sa nangyari sa Palestine, tingnan mo yung ginagawa ng mga Hudyo doon. Makakapagsabi ka na, kaya pala may ganitong mga talata. Di ba hindi? Di ba? So, kung walang ganitong talata, ano masabi ng ibang tao na ganyan pala ang Islam na ganyan lang ang gagawin sa ano? Ganyan lang ang gagawin sa isang taong sobrang laking kasalanan. Para sa akin, yung binasok yung Biblia, sa akin nabasa sa Biblia, sa paningin ng Sabalista, na ang imperno ay papasok doon ang magkasalanan, tapos wala na. Erase. Ang konsepto ng imperno ay eraser. Delete. Papasok na, delete. Bakit delete? Yung itong ginagawa ng mga Israeli, mga Hudyo, yung ginagawa nila sa mga tao, matanggap mo ba na sila ay ang bibigyan ng kanilang delete? Papasok na delete. Walang torment, walang yung parusa, sa atin may tayong paniniwala na internal na parusa. Yung paghihirap na binanggit ko, yung dinadala pa lang sa imperno. Okay? Kung wala ganun, paano natin mabigay ang karapatan ng mga ibang tao? Andiyan nyo? Kaya nga Subhanahu wa Ta'ala, kapag siya nagsasalita, lahat yung may hikmah. Okay? Kaya may mga tao, may mga bagay na clear at may mga bagay na hindi clear. At yung mga hindi clear, yun ay hindi clear lamang sa iilan. Bagkus yun ay clear sa iilan. Ganyan rin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat ng kaalaman na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay clear. Bagkus yung hindi clear lang sa ilan, pero clear yun sa mga scholar. Sa mga rasikun na fi'il. Kahit nga ang Quran, salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginawa ng Allah ang Quran challenge. Ginawa ng Allah na ang Quran, may mga ayat na muhkamat, ayat na musyabihat. Ginawa ng Allah na may mga ayat na kapag binasa mo, maintindihan mo. Qul huwallahu ahad, sabihin mo ng Allah ay nag-iisa. Naintindihan mo hindi? Naintindihan mo. At may mga talata na mutasyabihat. Okay? Pagdating ng kamay ng Allah. So yun, nagulong tao. Bakit kamay? So, pero sa same talata sabi ng Allah, kapag dumating ang mutasyabihat, pumunta kayo sa rasikuna fil ilm. Yung mga taong matagal na sa kaalaman, alam ng kaalaman, dahil alam nilang kahulugan yan. So, everything is clear. Okay? Mga wisdom ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay? Na gusto ng Allah ipaalam ay nalalaman ng mga tao pero hindi alam ng ilan. Okay? So, yun yung paliwanag natin. So, kung gusto mo, ang sagot kung bakit ganito ang sitwasyon, ano ang sagot? Tumingin ka sa paligid mo. Tumingin ka sa paligid mo at anong masasabi mo? Kaya pala,
nilikha ang impyerno. Di ba? Tingnan mo yung mga buong buhay gumawa ng masama sa ibang tao. Yung mga ilan bro, alam natin. Yung mga hindi natin alam. Hindi natin alam. Nabuhay sila ng masarap, hindi natin alam. Meron silang human trafficking, meron silang child abuse. Minsan alam natin 5 kasalanan na gawa nila. Yung mga 100 na kasalanan, yung mga in-establish nila ng mga sistema, in-establish nila ng mga principle, in-establish nila ng mga katuruan na nagamit ng iba na para mawasak ang pamuhay doon sa mundo. Hindi ba na-deserve? Hindi ba deserve nila na ipapatong sa kanila ang milyon-milyon na damay na sa babaw ng mundo na samantala nagbigay ng Allah ng mga sistema? So ngayon, kapag maisip mo yung mga napaparusa mga tao, sila ang isipin mo. At yung mga taong gumagawa ng malit na kasalanan, ilagay mo sila sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo sabihin na, bakit ganyan ng Allah? Subhanallah. Ikaw nga sinasabi mo na, kaya pala may impyerno. Tapos yung mga taong gumagawa ng simpleng kasalanan, siyempre, walang magdadalawang isip, ilagay mo sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, pero yung mga tao na sumusobra na talaga, tama ba na isipin mo, ilagay mo sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala? So ang Allah gumawa lang ng impyerno, siya ay nagbibiro? Ang Allah gumagawa ng gawain na walang wisdom? Hindi mo na alam ang wisdom. So ngayon, isipin daw ninyo, magkukusyon ba ninyo na gano'n yung bibigay sa kanila? Yung taong tinatadyakan, ilan ang tao ang tinadyakan niya? Ilan ang tao ang binali nila? Ilan ang tao ang pinatay nila? Na sekreto, hindi mo alam. Yung tao na minumura, pinaparinig ng masama. Ilan ang tao na karinig masama dahil sa kanila? Hindi na buhay na maayos. Hindi nakapag-aral na maayos. Naghirap ng matagal. Nag-struggle sa buong mundo. O kaya naligaw. Kasama sa mga tao ito, yung mga nanligaw. Maraming naligaw. Kaya ano nga sasabihin ng mga tao, yung sa loob ng grupo, sabihin nila, Ya Allah, bigyan mo sila mas malaking kasalanan. See? Yung mga tao nga nandoon, para tanggap pa nila na yung iba, kulang pa yan na parusa. So ngayon, meron pa bang kayong pagdadawang isip na i-question ang ganitong gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Pero syempre, ito ay ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang deserve niya ito, bagkus ito ay hindi katangian ng Allah. Katangian ng Allah na siya ay maawain, katangian ng Allah ay siya ay maawain, ang Allah ay humaharap sa mga tao na siya ay isang maawain, pinakamaawain, pinakamahabagin. Pero, meron siyang impyerno sa gilid niya. Meron siyang impyerno. At ang impyerno, yung mga taong gusto pumunta sa impyerno, sila pumunta sa impyerno. Okay? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lahat makakapasok sa paraiso, illa man aba. Lahat makakapasok sa paraiso maliban sa ayaw niya. At imposible ng Allah tatapon sa impyerno ng isang tao na hindi na deserve. Kasi yung maging kakulangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? So, there is no question, walang kakulangan, bagkus ito ay nagpapakita ng kagandahan. Kasama ito sa kagandahan ng Islam na ang Allah ay patas. Ganun kapatas. At ang Allah ay hindi niya hahayaan yung mga taong nang-aapi sa iyo na hindi mo alam. Yung mga taong naging dahilan na nabawasan yung sweldo. Yung mga taong naging dahilan na kuha yung lupa. Yung mga taong naging dahilan na api yung pamilya, yung kapatid, yung mga anak, yung bangsa. Mga taong naliligaw sa iyo at nakagawa ka ng kasalanan at naging malapit ka sa impyerno. Lahat nun, hindi mo alam, pero kukunin ng Allah ang karapatan mo doon. So ngayon, tama ito, mali. So ganito ang tinuro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginawa niya ng clear ang matuwid na landas at ginawa niya clear ang patunguhan. At ginawa niya clear anong masamang gawain para iwasan ng tao at nagbigay siya ng babala, 100,000 babala at paalala at paalala na ano pa ng klase ng paalala para makaiwas ka doon. Mali malaman kung yun yung nais ng tao. So yun yung katapusan natin topic sa kung ano ang patunguhan ng mga kufar pagkatapos ng hisab. Tapos inshallah next time topic natin yung ano ang patunguhan ng mga Muslim pagkatapos ng hisab. At actually mayroon pang mga event bago si Muslim makapasok sa paraiso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.